Patak sa isip ng mga tao? HDWLA. Sana tumatak ang HDWLA. Tumatak ang tumatak ang HDWLA sa bawat mamayan or Pilipino. Quality of coaching. Di lang dahil nanalo ng gold medal, but because they learn the right way, yung fundamental ng weightlifting dahil sa amin. Then, dito sa lugar namin. Okay naman? Okay. Sige. Mas na-imagine mo ba na mas nag-i-enjoy ka sa paglaro o sa pagturo? Ako? Mas gusto ko maglaro. Mahirap magturo dahil para kang nanay, tatay, manager, director. Ano pa ba? Ang daming role ng pagiging coach. So kung ako, mas gusto ko magturo, mas control ko yung sarili ko, mas nabubuhat ko. Pero again, hindi lang kasi ako lang to eh. After ko manalo ng gold, it's time also. Dahan-dahan, sinashare ko ang knowledge ko for 23 years sa weightlifting sa mga kabataan. Pero ano nag-aano sa'yo? Parang nag-i-inspire sa'yo para para ituloy itong pagtuturo kahit na yung sabi mo mas gusto mo maglaro pero pinagpapatuloy mo pa rin ang pagtuturo? Actually, gusto ko maglaro. Gusto ko lang i-clarify. Gusto ko maglaro dahil tinitignan din ako ng mga bata. Kasi kung wala ako doon, wala silang makita, ay, kaya ni ma'am, ilang taon na siya, tapos ganito pa rin yung technique niya, ganda pa rin. Then nakikita nila nagbubuhat ako. So it serves as inspiration sa kanila. And then, nagtuturo, ano ulit? Ano yung nagpo-fuel sa'yo para ituloy yung pagtuturo? Kahit na, syempre, di ba, pwede naglalaro ka lang eh, hindi mo naman kailangan magturo, di ba? Totoo, pwede naman na hindi na ako magturo. Pwede naman na, wala na. Pwede naman mag-retire na lang ako, enjoy life. But again, ako yung give back to the community. Then sobrang saya ko. Pag makita yung mga bata na excelling sa international platform or sa platform, tapos na-realize nila yung dream nila, tapos yung they conquer their fear, tapos nandun, lakas-lakas nila pagdating sa platform, then I'm happy to see them. So ano yung feeling na ngayon na dati barbell buhat mo ngayon parang yung community na? Dati kasi as an athlete, okay, I want to win medal. Ako lang. And now it's not only me. So the responsibility is bigger, higher, and mas mahirap. Hindi lang tinitignan mo isang resulta. Itong goal ko. Ngayon, you have to look the bigger picture. Paano mo to magawa? And yun nga, malaki ang responsibilidad. Mas mahirap ba magbuhat ng tao kaysa sa weights? Mas mahirap magbuhat ng tao kaysa sa weights. Gaya lang nung tanong mo na gusto mo bang, ano mas gusto mo, atleta o pagko-coach? Kaya, yun, parang ang pagko-coach ay nagbubuhat ka ng tao. Paano mo napapanatili? Alam mo sa lahat ng mga atleta sa Pilipinas, isa ka, kundi, or baka ikaw yung pinakasiguro na pakaganda ng reputation. Wala silang masasabing hindi maganda about you. Napaka-grounded mo, di ba? Yun ang feedback sa'yo. Kaya ka marami eventuality commercial ka ngayon. Usually naman ng mga brands, hindi naman sila lumalapit sa isang personality kung hindi maganda yung reputation, di ba? So, paano mo nagagawa yun? Yung na-achieve mo, sobrang, wala pa naka-achieve yan na unang-una, gold, sa unang gold ng Pinas, pangalaw, babae pa yung nakakuha, di ba? So, ano yung sikreto mo or paano, bakit hindi lumalaki yung ulo mo, di ba? Bakit hindi ka nagiging maluho tulad ng mga ibang, mga nauna sa'yo, siguro? Diba? Wala, sa totoo lang wala akong sikreto. Kung hindi, siguro, kasi nung nanalo ako ng silver medal nung Rio Olympics, na-realize ko na
about the medal. It's their responsibility. Na-realize ko public figure na ako. Nung nanalo ako, ang daming bata, tapos sabi ko, iba na yung responsibilidad ko ngayon. Hindi siya yung ako lang. So, nung 2016 pa lang, na-realize ko na yung responsibilidad ko. And then, nung time na yun, na-realize ko, pag nanalo ko ng medal, hindi ka parating nandun sa taas. Bababa at bababa ka. And with Olympics kasi, after mong manalo, talagang you have to go down and you have to go back to zero, go back to train again, and you have to earn your spot para maglaro sa Olympics. And, ayun nga, parang mag-training ka, bumalik ka sa platform, kainin mo yung ego mo. I think that's how I nagkuha ko yung disiplina or yung value na yun sa sports ko. Or kahit anong sport siguro meron yun na you have to really go down. You're not always malakas. Sa weightlifting din, hindi ka parating malakas. May mga time na ayaw mo mag-training, may mga time na parang gusto mo nang sumuko. Pero bumabalik ka dun, bakit mo ginagawa ito? So ganun din sa buhay, like success, nanalo nga ako ng gold. Okay, nanalo ako ng gold medal, first gold medal. Pero okay, first, then I have to go down and I have to earn my spot sa Paris Olympics. But sadly, Nakaka-pressure ba yun na nanalo ka na ng gold? Tapos syempre, Olympics yun 3 years na after. Ang laki nung parang laki ng responsibility mo bigla, di ba? May pressure ba nung nag-prepare ka? Para sa akin, feeling ko walang pressure. Or yung mga taong nakabaligid sa akin, si coach, si Julius, yung team ko, naramdaman nila yung pressure na parang yung expectation sa akin sobrang taas. Yung expectation mataas, then yung pressure mataas. And sa akin kasi, I'm doing what I love. And I know, ito yung goal ko. So, training lang ako ng training. But, yun nga, sadly, hindi ko nagawa. And, I think pressure, it's part of being an athlete. Kung ikaw successful ka as an athlete or as a person, pressure, ako in-embrace ko yung pressure eh. I love pressure. Yun ang sabi ng sports psychologist ko, na ikaw heights, gustong-gusto mo ng pressure and I know you will excel. So, okay lang yung video, okay? Safe naman. Video okay. Nila video okay. Ganun talaga dito. Mahina lang.